Magandang umaga. Ngayon po ay November 2 to 2025. At ngayon magli-lecture tayo tungkol sa plunder. Ano ba talaga ang plunder? At ano ba talaga yung isang krimen na tinatawag na causing undue injury to any party or giving unwarranted benefit? So yan ang dalawa nito. Bakit pag-usapan natin po? Kasi sapagkat ito po yung batas na involved doon sa kaso ni Jingo Estrada. Natanda natin na si Jingo Estrada ay kinasuhan ng plunder. Nung kinasuhan siya ng plunder, ang mga pundasyon na mga pangyayari na ginamit ng ombudsman na sinampa sa Sandigan Bayan ay yung tinatawag na sa kanyang pagbigay ng pagkamal ng salapi mula kay Janet Napoles. At binigyan si Janet Napoles ng salapi kapalit po ng pag-endorso niya, pagsulat niya sa ahensya ng pamahalaan na may instruction na ibigay kay Janet Napoles sa korporasyon ni Janet Napoles ang kanyang pera na nakapundo doon sa ahensya na yon at hayaan na si Janet Napoles na magpapatupad ng kanyang proyekto. At sa pagsasagawa ng ganon, ang ginawa naman ni Janet Napoles ay ghost project ang ginawa niya at ang kalahati na budget ng pera ay binigay niya kay Jinggoy. Yan ang basically na pundasyon ng kaso. Okay, acquitted po si Jinggoy dito. Pero sinasabi ko lang sa inyo na yan po ang akusasyon sa kanya. Ngayon, ang pamamaraan sa pagsagawa ng ghost project ay kunwari binigay sa mga tao ang pera o binili ng mga farm implements para kagaya ng seedlings, halimbawa, kagaya ng fertilizers, binigay sa mga tao at bigay lang yun, walang balik yun. Tapos si Napoles naman ay gagawa ng mga, kung bagay tawagin mo, resibo o dokumento na magpapatunay na nabigay nga ang PDAP ni Jinggoy, nabigay dun sa nabigay dun sa mga farmers na sinasabi. So ngayon, napatunayan po na hindi na ibigay. Napatunayan po na piki ang lahat. Pero na-absuelto si Jinggoy, shortcut in saying na dahil po hindi napatunayan ng ibang pera, nang binalik ng pera, ay may ibang pera na binigay kay Juan Nang. Malaking pera binigay kay Juan Nang. Yung ibang pera ay binigay kay Pauline Labayen. Pauline Therese Labayen. Sino naman si Juan Nang? Misteryo po si Juan Nang na hanggang ngayon ay hindi pa siya nahuli para lilitisin. Magandang umaga, Pastor Rode Rabi. Sabi ni Liga si Vlog, Galvez ito pilido, ikaw na ang magaling na kalbo-club. Okay lang, kung inilalait mo ako, okay lang sa akin. So, Helen Baguio, happy Sunday po. Yan si Silver Hair Home Care. Okay, ganun ang nangyari. Ang nangyari si Janet Napoles po ay hindi siya nagbibigay ng pera direkta kay Jinggoy. Nagbigay siya ng maraming mga cheque at ang payee ay si Juan Nang. Binigay doon sa gamit ng cheque na
China Bank. Ang nakalagay dito, sa unang tingin ng kaso na bago mag-umpisa, makikita mo yung sulat kamay ng Juan Nang ay kapareho sa sulat kamay ni Jinggoy. So nagkaroon dito ng pagtatalo kung si Juan Nang ba ay si Jinggoy din. Kasi kung mapatunayan na si Juan Nang ay the same person as Jinggoy, yung perang ibinigay kay Juan Nang, ibinigay ni Janet Napoles, ay maisasama sa kwenta na makapagtipon ng 50 million para mabuo ang plunder. Kasi ang plunder po kasi kailangan 50 million. Ang problema lang, magandang umaga kapatid ko Neneng. Ang problema lang ay pabaya itong ating mga prosecutor. Prosecutor natin ay ombudsman, Office of the Special Prosecutor. Bakit nasabi ko kako pabaya? Hindi man lang sila nag-request sa court na utusan ang National Bureau of Investigation na suriin ang sulat kamay tsaka pirma ni Juan Nang at ikumpara sa pirma ni Jinggoy Estrada. Hindi nila ginawa. Kaya dahil sa hindi nila ginawa, ginamit na dahilan yon ng Sandigan Bayan para hindi isama sa pera para mabuo ang 50 million, hindi isinama ng hiwalay. Pangalawa, dahil hindi napatunayan ang relasyon ni Juan Nang at saka ni Jinggoy, ay tinasinantabi ng Sandigan Bayan yun. Kumbaga, hindi na nababawi yun. Kumbaga, given up for lost. Isa pa, hindi pa nahuli si Juan Nang hanggang ngayon. Yung ibang pera naman na dapat ibigay ni Janet Napoles kay Jinggoy ay pinadaan kay Ruby Tuason. Si Ruby Tuason nagbigay din ng pera kay Jinggoy. Ang ibang pera naman, pinadaan doon, binigay doon sa Chief of Staff ni Jinggoy Estrada na ang pangalan ay si Pauline Therese Labayen. Ang problema na si Pauline Therese Labayen, para kagaya kay Saldico, hanggang ngayon hindi pa nahuli. Tatago, hindi ko alam kung buhay pa o patay na. O baka patay na rin. Si Juan Nang, hindi mo naman masasabi patay na kasi kung ako tarungin mo, siya po si Jinggoy Estrada. So, yan po ang nangyari. Ang nangyari sa plunder case ni Jinggoy. Kung bakit hindi siya na sentensya na nagkasala ng plunder. Ang rason lamang ay ang kabuuan na tinuturo na natanggap niya ay hindi umabot ng 50 million. Ngayon kung hindi umabot 50 million, nasaan yung iba? Yung iba kasama ata yun sa may tinanggap din si Jinggoy na iba. So kaya umabot. Ang problema na naman yung kay testimonya ni Ruby Tuason. Sino yung Ruby Tuason? Yun po yung the whistleblower na siya, sabi niya, pumunta siya sa opisina ni Jinggoy Estrada para mag-abot ng pera galing kay Janet Napoles. Si Ruby Tuason ang tagatanggap mula kay Janet Napoles at iabot niya kay Jinggoy. Si Ruby Tuason ay dating sekretary ni ERAP na asawa po siya ni Butch Tuason na may bahay po sa Forbes Park. So, yan ang nangyari. So, ang nangyari, umamin si Ruby Tuason na kumita siya. Pagkatapos dahil sa umamin siya sa kumita siya, parang si Bryce Hernandez, parang si Henry Alcantara, sa ngayon, parang si Roberto Bernardo ngayon, kumita sila at inamin niya, kumita din siya sa transaction kay Jinggoy Estrada na PIDAP. Ang kanya, ginagawa ni Ruby Tuason, sinauli niya yung 24 million. Binalik niya sa gobyerno na kinita niya kuno. At para maibalik niya ang 24 million, ay nagbenta siya ng bahay niya sa Forbes Park. Yan po nangyari sa kanya. And yet, pagdating sa Sandigan Bayan, hindi pinaniwalaan na Sandigan Bayan na nagbigay ng pera si Ruby Tuason kay Jinggoy Estrada. Akalain mo,
ikaw testigo ka, umamin ka, ibig sabihin nilagay mo sarili mo sa alanganin na pwede ka masintensyahan. At pagkatapos diyan, maliban sa pag-amin, ibinalik mo pang 24 million. Tapos hindi ka paniwalaan, kababalaghan ng ginagawa ng Sandigan Bayan dito. Nevertheless, that is water under the bridge now. Kasi po, ay sentensyado, acquitted na po, absuelto na si Jinggoy. Hindi na natin pwede maisampa ulit ang kaso sapagkat may tinatawag po na double jeopardy. Yung kasong plunder at syempre pa, yung mga kasong sakop ng plunder ay hindi rin pwede isampa laban sa kanya. Sige, sabi ni Spencer James Datul Hatake, siguro nabayaran na naman sila. Ganon din po ang tingin ko, nabayaran ang Sandigan Bayan Justices dyan. Vicente Tiago, talagang pag nasa gobyerno, karamihan magnanakaw talaga kasi nakakabahay, nagkakabahay sa Forbes Park. Tama ka, kaya nagkabahay sila ni Robit Watson. GP Channel TV, good morning, Sir Toto Kausing. So, Valerie Serna, Dennis Kausing, kapatid ko, kumusta ka naman, Brad? True Davis, thanks attorney for your accurate opinions and it educate the masses. Yan po ang totoo. At ang opinion ko dito, mali po ang Sandigan Bayan sa pagsabi na hindi nila isama yung kinita ni Juan Nang na binigay ni Janet Apoles, hindi nila isama sa para sabihin na ninakaw pino ni Jinggoy. Unang-una, kahit hindi ka nag-request, ang Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman na siyang nagpresenta ng ebidensya ay hindi man lang sila nag-request ng subpoena para utusan ang PNP document section o di kaya NBI document section para patunayan na yung sulat kamay ni Juan Nang at sulat kamay ni Jinggoy ay iisa. So malamang maaring nabigyan ng pera yung Office of the Special Prosecutors. Yan ang aking, wala nang ibang dahilan. So alangan naman na, tapos ito naman yung mga justices sa Sandigan Bayan, ginamit nila na dahilan yun. Para sabihin na proof beyond reasonable doubt ang hinahanap natin, hindi sapat ang ebidensya kung hindi mo sinumiti ang NBI report at saka police report na magsasabi na iisa lamang ang sulat kamay ng Juan Nang at ng Jinggoy Estrada. Pagkatapos, kung binigay yon kay Juan Nang, maraming ilang mga taon din. Ang kay Pauline Therese Labayen, hindi ko alam kung kilala ng kapatid si Pauline Therese Labayen, na Chief of Staff ni Jinggoy. Ang pinag-usapan po natin dito ay PDAF na hindi lamang sa isang taon, kundi mula 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 6 years. Sa 6 na taon, ibig mo ba sabihin, matatanggap na lang natin na katwiran na pwede ba mangyari na hindi alam ni Jinggoy na sa loob ng 6 na taon ay binigay sa kanyang Chief of Staff ang pera, binibigay ni Janet Apoles? Yan po ang tanong na hindi ko masagot kung ako po ang judge. Ang judge dyan, guilty na si Jinggoy dyan. Ang judgment ko dyan, hindi mo pwedeng sabihin na papayag ka, Jinggoy, na mapunta lamang kay Pauline Therese Labayen. Kung meron mang rason sa likod niyan, susundin natin po ang Solomonic wisdom na nangyari yan sa loob ng 6 na taon na si Pauline Therese Labayen na tumanggap. Ikaw rin ang nag-utos niyan. At kung ikaw nag-utos, sa iyo rin napupunta yung pera. Ang isa pang ayaw ko na ginagamit ng Sandigan Bayan, kagaya kay Juan Nang, may isa pa silang dahilan kung bakit hindi nila pwede, ayaw na isama yung pera na binigay kay Juan Nang na tatanggapin nila pera din na binigay kay Jinggoy, ay sapagkat wala yung numero ng SARO. Alam niyo yung SARO? Special Allotment Release Order. Sa kada proyekto po, kapatid na Ning, kapatid na Noy,
si Dennis, kada project po ng gobyerno, ang pera na gagamitin, ilabas para pambayad, ay ilalabas lamang yan kung may dokumento na aprobado na ang tawag ay SARO, Special Allotment Release Order. Ang bawat SARO ay may numero, serial number. So, project number 1 ni Jinggoy, may SARO number equivalent. Sabihin natin SARO number 0001. Okay. Ito po, ang pera ko galing sa SARO number 0001. Ibigay kay Janet Napoles, gamit ang SARO na yan, ang cheque binigay kay Janet Napoles. Tapos si Janet Napoles naman, winithdraw na yung pera at ibinigay kay Jinggoy. Dapat kay Jinggoy, pero ipinadaan niya kay Ruby Tuason at saka kay Pauline Teres Labayen at saka kay Juan Nang. Ngayon, itong sa isang sitwasyon kay Juan Nang, napatunayan na may pera na binigay kay Juan Nang at napatunayan na may 1 milyon na nanggaling sa China Bank ni Juan Nang na napunta sa bank account ni Jinggoy. Anong sabi ng Sandigan Bayan? Walang number na SARO. Hindi natin alam kung yung 1 million na yun ay nanggaling doon sa SARO number 1. Kalukuhan talaga itong ginagamit ng dahilan ng Sandigan Bayan. Of course, saan ba nanggaling ang pera ni Juan Nang? Doon sa SARO number 1. At dahil lamang ay hindi nakapagpresenta ng ebidensya si Bin Harloy na iyon ay galing sa SARO number 1, ay inakwit na nila si Jinggoy doon. Sabi, hindi mo pwede sabihin kay sa SARO number 1 galing yun. Grabe. Ano bang tinatawag ko na hindi ginagamit ng korte natin? Kasama ng Supreme Court, ina-address ko po ito sa Supreme Court. Hinihigpitan niyo po ang pagpapatunay ng mga krimen at saka mga kaso sa mga civil case. Hinihigpitan ninyo kung criminal case na dapat proof beyond reasonable doubt. Sa magic words na proof beyond reasonable doubt, ang natatanim sa utak nyo ay dokumento lang lagi. Paano kung walang dokumento? Wala namang magnanakaw na umaamin. Paano mo bigyan armas? Kaya I'm calling out on the Supreme Court kay Justice Marvick Leonin na pinaka-senior na justice, kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Please, magpalabas po kayo ng tinatawag na Rule of Evidence, Supplemental Rule of Evidence, na gagamitin ng todo ang Solomonic Wisdom para maghanap ng ebidensya na gagamitin laban sa akusado o hindi. Ito, ang Solomonic Wisdom, ikwento ko sa inyo. Paano nalaman ni Solomon na sa nag-aaway na 2 nanay ay alam niya kung sino ang nanay ng bata? Wala namang birth certificate. Ang Solomonic Wisdom dyan, na ginawa ni Haring Solomon, sige, pahingi ng espada. Hatiin ko sa 2 itong batang ito. At ang kalahati, ang ulo, ibigay ko sa isa. Ang may paa, ibigay ko sa isang babae. Sumigaw ang totoong nanay. Haring Solomon, huwag niyo na po hatiin, huwag niyo po pahatiin. Ibigay niyo lang sa kanya, mabuhay lang yung bata. Nagdesisyon si Haring Solomon. Ang nanay, ito yung nagparaya. Binigay niyang bata ngayon sa nanay. Walang dokumento. Bakit na sure si Haring Solomon? Yan ang Solomonic Wisdom na hindi niyo ginagamit. Sandigan Bayan at Supreme Court. Pasensya na kayo, magiging critical talaga ako sa inyo. Kaya po, dami magnanakaw sa atin kasi magaling sila magtago ng mga ginagawa nila, walang resibo, at hindi naman gumagamit ng Solomonic Wisdom ang mga korte natin. Kapag sinabi po na proof beyond reasonable doubt, ang nakatingin sa mga magnanakaw, wala namang resibo. At hindi lang tayo tapos ng laban. Ganon po yan. So, ngayon, itong Solomonic Wisdom na papasok ngayon. Sino ba si Juan Nang para tumanggap ng pera?
kung wala siyang kinalaman dyan. Number 1. Number 2, ibibigay ba ni Janet Napoles yung pera kay Juan Nang kung hindi siya si Jinggoy? That's number 2. Number 3, ba't ginagawa ni Janet Napoles ng ilang taon yan? Kasi hindi nagrereklamo si Jinggoy. Number 4, ilang taon na pa audit, walang reklamo galing kay Jinggoy kung ano mang gagawin nila. Ibig sabihin, pinapalagay ni Janet Napoles na si Juan Nang ay si Jinggoy din. Di ba? Pag-usapan naman natin si Pauline Teres Labayen. Ang katwiran ng Sandigan Bayan kung bakit hindi nilagay bilang kasapi o kasama sa 50 million minimum na plunder case ang perang binigay kay Pauline Teres Labayen sa loob ng 6 na taon ay sapagkat wala pong direktang resibo na magpapatunay. Wala ring testigo na magsasabi na si Pauline Teres Labayen ang tinanggap niya mula kay Janet Napoles ay ibinigay niya kay Jinggoy. So, ladies and gentlemen, nakita niyo na kung bakit nakalusot si Jinggoy. Yan po ang dahilan. Sa loob ng 6 na taon, nangyayari yan. Kung may Solomonic wisdom, hindi mangyayari yan. Kung talagang ayaw ni Jinggoy magnakaw, papagalitan niya si Janet Napoles, papagalitan niya si Pauline Teres Labayen. Ganun lang ang wisdom. Kaya nga, si Benji Magalong, may diskaya kontrata siya sa tennis court sa Baguio City, pero inaaraw-araw niya. Sinisiguro niya na natatapos ang tennis court. At wala siyang problema kasi okay naman. Konting diferensya lang. Yan ay kung ikaw ay hindi gusto magnanakaw, binabantayan mo ang proyekto. Si Jinggoy, alam niya may proyekto siya. Hindi man lamang siya tumawag kay Janet Napoles. Hoy, Miss Janet, kamusta na yung proyekto ko? Walang record. Yung walang record na yan na hindi pinresinta bilang depensa nila, dapat mag-signal na sa Sandigan Bayan ay guilty nga. Anong sagot ninyo kung kayo po ang Sandigan Bayan? I-absolto ni si Jinggoy dahil walang direktang ebidensya na nagpapakita na tinanggap niya? Nakakasakit. Nakakasakit ng damdamin. Nanakawan na tayo, talo pa tayo. Pangising-ngisi na si Jinggoy. O ngayon, ito pa. Nadudugtungan. Kasi inabsuelto si Jinggoy, may isang hiwalay pa siya na kaso. Anyway, balik mo na ako. Inabsuelto si Jinggoy sa plunder, pero sinintensyan siya na yung mga pera na tanggap niya ay kinonsidera na bribery o suhol o panunuhol lang, tinanggap niya bilang suhol. Kasi mas mababa sa 50 million. Tapos nag-file siya ng motion for reconsideration, sinabi naman ng the same justices sa Sandigan Bayan, inabsuelto si Jinggoy doon. Wala raw, kahit suhol, wala. Ito na ngayon, may hiwalay na kaso si Jinggoy, nagbula din dun sa bagong kaso, sa daunang kaso na plunder. Ang kinaso sa kanya dito ngayon, ikaw ay dapat parusahan ng 11 kaso na paglabag sa Section 3E, 3 paragraph E ng Republic Act 3019. Ano yan? Yan po yung kaso na pag nagbigay ka ng pabor na hindi niya deserve sa isang tao, ikukulong ka ng hanggang 15 years. Pag ikaw ay sinaktan mo ang tao na hindi niya deserve, makukulong ka rin ng 15 years. Baliktaran kasi yan eh. Parang abaniko, pamaypay. Kaliwa kanan ang banat ng batas na yan. Yun na sinampa sa kanya sa kabilang kaso. Kabila, plunder. Acquitted na siya sa plunder. Ang elemento po ng plunder ay kung makagawa ka ng mga krimen o overt act kung tawagin, at yung ginawa mong krimen ay nagresulta o nagbunga sa pagtitipon mo para sa sarili mo ng pera na minimum, pinakamababa ay 50 million. Plunder ka. Ito ngayon ang kabilang kaso. Inakusan siya sa pagkasala sa pamamagitan ng pagbibigay ng
pabor para kay Janet Napoles. Si Janet Napoles din. So, ibig sabihin, yung pagbibigay ni Jinggoy ng sulat doon sa NABCOR, sa TLRC, na utusan, sabihin sa kanila na ibigay kay Janet Napoles ang pundo ko na sa cheque. Pabor daw yun na binigay ko kay Janet Napoles. Sabi, binigay ni Jinggoy pala, hindi ako. Kaya hiwalay daw yun. Yung mga abogado ni Jinggoy, nagsampa ng kaso sa Supreme Court. At kanilang argumento, may double jeopardy na po. Bakit? Ang katwiran ng mga abogado niya, ganito. Kasi po, inakusan niyo si Jinggoy ng plunder, 50 million nagtipon, gamit ang pagbibigay ng endorso na sulat sa TLRC at sa NABCOR na ibigay kay Janet Napoles ang pera at si Janet Napoles naman ay nagbigay ng pera kay Jinggoy. Yan ang kaso ng plunder. Pero dito, sa kaso na violation of Section 3, Paragraph E of Republic Act 3019 ay inakusan si Jinggoy sa pagbibigay ng pabor kay Janet Napoles sa pamamagitan ng pagsulat sa NABCOR at saka TLRC na ibigay kay Janet Napoles ang pera. Sabi na Supreme Court, hindi daw yan absurd ng plunder case. Ang katwiran ng Supreme Court, iba raw ang pakay ng criminal law na Section 3E, Paragraph 3019, kaysa pakay ng plunder. Ang pakay daw ng plunder ay mai-establisa o mapatunayan na nagkamal ng salapi si Jinggoy. Ang sa kabila naman daw, ang gusto na patunayan na nagbibigay si Jinggoy ng hindi niya deserve na benepisyo. Unwarranted benefit. Hindi ko po, pasensya na Supreme Court, illogical po yung inyong decision na magkaiba yun. Kaya ituloy ang kaso ni Jinggoy. Kontra ako sa ginawa ni Jinggoy kung ako tanongin nyo, guilty siya. Pero dito naman sa decision ng Supreme Court na nagsasabi na walang double jeopardy kasi daw hindi sakop ng plunder yung pagbibigay ng pabor kay Janet Napoles. Pasensya na po. I cannot sleep. I cannot agree with that. We're talking about the law. I'm not siding with Jinggoy here. If we talk about the law, I don't care kung mapapaboran man ang tao o hindi. Kagaya in the same manner, when I talk about the laws of ICC, I don't care if it favors Duterte. So ito ngayon, sa double jeopardy po, kung ano ang ginawa mo, halimbawa, para madali sa inyo, absorb ko kasi mas maliit, kunti lang ang ginawa ni Jinggoy dito sa Section 3, Paragraph E, Republic Act 3019. Kumpara mo sa plunder. Pag-usapan natin po yung kasong murder. O di kaya, paano lang, frustrated homicide. Ibig sabihin, sinaksak mo ang tao, pero nabuhay. Okay? So ngayon, kinasuhan ka ngayon ng frustrated murder at hindi napatunayan, sabihin natin, guilty ka man o hindi, yan ang problema, yan ang akusasyon, na sinaksak mo ang tao, buti na lang at may doktor na buhay. Ito naman, sa kabila, kinasuhan ka rin ng slight physical injury. Ang slight physical injury na kaso sa iyo ay nanggaling din sa pagsaksak. Ang tanong, may double jeopardy na ba? Kasi kinasuhan mo pa ako ulit ng physical injury na tungkol na ginamit din sa ang sinabi mo, yung physical injury ko, yun ang ginawa ko pamamaraan para gagawin ang krimen na frustrated homicide. Simple, nakatami na, mamu. Automatic, kasi sakop ng mas malaking krimen na frustrated homicide, yung physical injury ay absorb na physical injury at hindi na ako pwedeng kasuhan ng physical injury. Sakop na doon sa frustrated homicide. Yan Ngayon, punta tayo sa plunder ni Jinggoy. Gumawa si Jinggoy ng kasalanan plunder sa pamamagitan ng pagsulat
sa NABCOR at sa TLRC na utusan sila o sabihin sila, bigyan sila ng instruction. Oy, ibigay nyo kay Janet Tapolis ang pera ko at si Janet Tapolis ang papatakbo. Yun ay walang duda, binigyan mo ng pabor si Janet Tapolis. At ang pabor na binigay mo kay Janet Tapolis, hindi niya deserve. Kasi hindi naman siya opisyal ng bayan. At yun po ay nagdulot ng matinding sakit. Hindi deserve din ng gobyerno ang sakit na natanggalan ng pera. Yan po, dahil doon, magresulta sa pera na magkakamal ngayon si Jinggoy. So, yung pera na tanggap ni Jinggoy ay plunder. Pero nakita nyo naman, hindi pwede mangyari ang pagbigay ng pera kung hindi dahil sa endorso. In other words, indispensably connected. Indispensable, hindi mo pwede na sabihin na kung wala bang endorsement, ibibigay ba ng TLRC tsaka NABCOR yung pera kay Janet Tapolis? Hindi! Therefore, absurd na sana yun. Kaya dito ako, I beg your pardon, Supreme Court. Mali po yung desisyon ninyo dito. Nagpalabas sila ng desisyon noong October 28. Ito lang. Sinabi nila na hindi daw absurd. Hiwalay na kaso na yun. Well, that's it. At least naintindihan ninyo kung ano nangyayari sa bayan natin. Yan po ang ating Supreme Court. Yan po ang ating sandigan bayan. At bahala na kayo maghimay-himay kung anong dapat nating gagawin. Kailangan na talaga paigtingin, magsagawa na ng tinatawag na ang number one na request ko sa Supreme Court, magpalabas kayo ng rules na kung saan bibigyan diin ang tinatawag na judicial notice of the Solomonic wisdom, judicial notice of the experience of life. Ay, nako. Sige, hanggang doon lang tayo. Magandang umaga sa lahat. Si Silver here, home care. Good morning, attorney. Helen Baguio, happy Sunday. Liga Ziblag. O, yun ang tumitira lagi sa akin to. Rodi Rabi. Tapos Vicente Tiaga. Good morning, Doc. Tapos si Marianita Jonette Catalunya Kausing na aking mahal na kapatid. Magandang umaga. Arnold Bitirbo. Good morning, attorney, from General Trias Committee. Wow. Arnold, kumusta ka dyan sa Gen 3? Tapos, True Davis, thanks, attorney, for your accurate opinions and educate the masses. Dennis Kausing, good morning, Brad. Isa kong kapatid pa. Valerie Serna, Spencer James Datul Hatake. Siguro, nabayaran na naman sila. Vicente Tiaga, talagang pag nasa gobyerno, karamihan magnanakaw talaga. Kasi nagkabahay pa sa Forge Park. So GPA Channel TV, good morning, Sir Toto. Cassandra Daisy, good morning po, Atty. Otax at Puso. Douglas Jr. Mercurio, grabe, kasabat lang, di na pulis ang proponent, siya ang kumukuha ng percentage. Sigurado mas malaki ang percentage ng proponents dahil sila ang utak ng mga corruptions. Pera-pera talaga. Vicente Tiaga, ang mga gahama na politiko ay hindi public servant. Ang pakay nila kundi ang magnakaw ng bilyones. Sa tingin niyo ba tumanggap ang Sandigan Bayan ng mga justices ng pera dito? Sa inyo, opinion niyo lang. Kasi hindi ako maniwala na ganun ang desisyon nila. Mga batikang Judge PL sa RTC Graning. GPA Channel TV. Dr. bakit po biglang tinigil ang BRC Top Blue Ribbon Committee, no? Tapos itutuloy na more or less 1 month. November 14 daw magkakaroon na ng hearing. At babalik si Lacson. So KB, happy beautiful Sunday everyone. KB, Vicente Tiaga, mas maganda talaga kung alisin ang pork barrel at insertion o amendment sa budget. Taon tuwing meron pang unprogrammed fund, tanggalin na, dapat magpetisyon natin sa Supreme Court na tanggalin ang unprogrammed fund at saka insertion. Vicente Tiaga, sabi ni Bangag, pwede na magdeklara ng state of calamity kahit wala pa ang sakuna at may pundo na daw na naka-allocate.
Nakatamiya, Ohio. Ohio din. Guillermina Prado, huwag na kayo magpauto at magpaluko sa mga magnanakaw. Basta kumukubra sa plunder, bitay ay mga magnanakaw at manluloko sa sambayanang Pilipino. Ikulong lahat at hayasin ang ICC at ICI para managot sa batas. Risa Tanaka, bagay ka pala doktor na maging Supreme Court, malawak ang karunungan. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Romanti Moon, hello po sa lahat. Lisa Tanaka, amen po, tama po. Juan Bulalaki Bausin, attorney, dito lang sa bansa natin, protektado ang mga mandarambong, lalo sa administrasyon ni Boy Singhot. Romanti Moon, Crispin Quito Rivera, mayapaabak sa mga kabalin ko sa Tarlac, sa Nueva Ecija, sa Pampanga. Sa Ben Reclamador, Raimundo Ribucas, wala na Solomonic wisdom, importante ng akusado, dikit sa presidente. Yan ang katotohanan, basta sa Pinas. Tama ka nga. Brent Santos, good morning, Dr. Lisa Tanaka, pagdudusahan nila ang nagawa nilang kasalanan. Ay, nako. I just hope and pray. Kaya mangyari dyan, parang mas maganda sana, di ba? Maganda sana dito na magkanta, dahil na nila sa kantahan ito. Ay, sabi ni Ben, 100% tumanggap yan. Sabi ni Arnold Parino, thanks sa nito sa mga napakagandang paliwanag. Yan, sinisimple ko lang po ang decision na napaka 300 pages. Sinimple ko lang. Tapos ang decision din kay Jinggoy, mahigit 100 pages, sinimple ko lang. Ganun na po, lahat. Paikot-ikot na naman sulat nila eh. Noslin Olsen, babalik na ang Blue Ribbon ni Lacson dahil oo na ang bagong script na iniiwas ang pinakahari ng mga buhaya. Ayun. Sige, magandang umaga po sa lahat. At babalik tayo sa ibang topic na naman. Vicente Tiaga, kapal talaga ng mukha. Bakit kasi may batas na ganyan? 50 million bago makasuhan. Okay lang. Let's hope.